Si Rayleigh ay naging malalim ang kanyang pagkakaibigan kay Luffy at sinusundan ang batang pirata sa bawat hakbang na nagnanais ng parehong mga layunin ng kanyang former captain. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng kapansin-pansing pagkakahawig kay Roger, pagkatapos ng 2 taong time skip na tinuturuan noon ni Rayleigh si Luffy, may isang eksena kung saan pinapanood ni Rayleigh si Luffy na umalis sa Sabao de Archipelago at nagsimulang humikbi, na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Kaya, sa video ngayon, pag-uusapan natin kung bakit labis na hinangaan ni Rayleigh si Luffy kaya humagulgol ito habang nagpaalam sa binata. Bilang karagdagan, ang batang pirata ay tinulungan ng ilang beses sa kanyang paglalakbay upang makamit ang iba't ibang mga mapaghamong gawain. Kaya, aking mga kaibigan, ang kahangahangang relasyon ni Rayleigh at Luffy ay patunay ng pangmatagalang lakas ng mga bono ng pirata. Kahit na pagkatapos ng mga dekada ng pagre-retiro, ang legendary Dark King, si Rayleigh, ay muling lumitaw mula sa mga anino at muling ipinakilala ang kanyang sarili sa mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa mas marangal na misyon siya, dahil ang pangunahing layunin niya ay tulungan at sanayin si Luffy at ang iba pang miyembro ng Straw Hat Crew. Si Rayleigh ay ang dating kanang kamay ni Goldie Roger, sa panahon ng kanyang aktibong mga araw ng pirata, at siya ay isang taong may napakalaking karanasan at pangunawa tungkol sa mundo ng pirata. Si Rayleigh ay mayroon na ngayong mga kapangyarihan na sumasalungat sa loika at kaalamang nakalap mula sa maraming taon na mga karanasan sa mapanganib na dagat, lalo na sa Grand Line. Sa halip na magretiro ng mapayapa, pinili niyang isuko ang kanyang katahimikan upang italaga ang kanyang sarili sa pagtuturo ng bagong henerasyon ng mga pirata. Nakita ni Rayleigh ang mahusay na talento at katatagan ni Luffy mula sa sandaling nakilala niya ito, at nakita niya kay Luffy ang isang kislap na maaaring mag-apoy ng malaking apoy at magbigay ng inspirasyon sa iba na sundan ang kanyang mga yapak. Tinanggap ni Rayleigh ang tungkuling turuan si Luffy at tulungan siya sa kanyang daan upang maging susunod na hari ng pirata na may determinadong ngiti. Ang pagsasanay ni Luffy sa ilalim ni Rayleigh ay naging malubha at komprehensibo na ngayon, kung saan si Luffy ay haharapin ang kakilekilabot at nakamamatay na mga pagsubok. Sa panahong iyon, tinuruan din ni Rayleigh si Luffy ng mga sopistikadong taktika sa pakikipaglaban at ipinasa ang kaalamang natamo niya bilang isa sa pinakamahuhusay na pirata na naglakbay sa karagatan. Gayunpaman, ang pagkakaibigan ni Rayleigh at Luffy ay itinatag sa higit pa sa pagsasanay at labanan. Ibinahagi ni Rayleigh kay Luffy ang kanyang konsepto kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na pirata, na binibigyang diin ang kahalagahan ng mga prinsipyo tulad ng kalayaan, paggalang, at loyalty sa kanyang mga kasamahan sa crew. Sinabi ni Rayleigh kay Luffy na ang paghahanap para sa One Piece ay tungkol sa paglalakbay at sa mga individual na nakilala niya sa daan, na nagtuturo sa kanyang mga kasamahan ng tunay na kahulugan ng katapatan. Bilang isang resulta, ang link sa pagitan ng master at apprentice ay mabilis na namumulaklak sa isang malalim na ugnayan ng pagtitiwala at paggalang sa isa't isa, at si Rayleigh ay naging isang parang ama kay Luffy, nag-amabay sa kanya hindi lamang sa mga diskarte ng pakikipaglaban, kundi pati na rin sa buhay. Ang debosyon ni Rayleigh sa pagtulong at pagtuturo kay Luffy ay isang gawa ng tunay na pagkakawanggawa at pagtitiwala sa potensyal ng batang pirata na ito. Isinasantabi ni Rayleigh ang sarili niyang marangyang pagre-retiro para tumulong na hubugin ang kinabukasan ng batang pirata na ito dahil nakita niya kay Luffy ang potensyal na maging hari ng mga pirata. Ang matibay na pagkakaibigan ni Rayleigh at Luffy ay patunay din na ang ugnayan ng mga pirata ay lumalampas sa mga henerasyon at bansa, dahil si Rayleigh, isang kilalang pirata, ay nakahanap ng bagong layunin sa buhay sa pamamagitan ng pagiging mentor ni Luffy. Ang partikular na relasyon na ito ay tumulong hindi lamang sa pag-unlad ni Luffy bilang isang pirata, kundi pati na rin sa lakas at pagkakaisa ng Straw Hat bilang isang nakakatakot na crew, hanggang sa punto kung saan sila ay magiging mas malakas at mas matalino sa kabuuan. Kasunod ng time skip, sa pagbabalik ni Luffy sa kanyang pakikipagsapalaran na maging hari ng pirata, nakita natin ang isang napakakapanapanabak at kamanghamanghang eksena ni Rayleigh na nagpaalam kay Luffy. Naalala ni Rayleigh ang 2 taon niyang kasama si Luffy, at ang mga alaalang ito ay naging dahilan ng pag-iyak niya. Pagkatapos ng isang mahusay na ngiti, ang mga luhang ito ay maaaring kunin sa iba't ibang paraan, na kumakatawan sa kasiyahan ni Rayleigh sa pagsasanay at pagpapalakas kay Luffy, pati na rin sa pagkaunawa ni Rayleigh na makakaharap ni Luffy ang ilang mahahalagang kaganapan at mga hadlang sa kanyang landas. Kaya, sa buong time skip na iyon, gumugol si Rayleigh ng maraming oras at pagsisikap sa pagtuturo kay Luffy, pagbabahagi ng kanyang malawak na kadalubhasaan at karanasan sa batang pirata.
Tinuruan niya si Luffy ng mga kasanayan sa hockey at inihanda siya para sa mga panganib at misteryong naghihintay sa kanya sa New World. Kaya natural lang para kay Rayleigh na ipagmalaki ang kanyang apprentice habang lumalabas siya sa mundo, alam na mas handa na siya ngayon at kaya niyang harapin ang mga pagsubok na darating. Higit pa rito, ang mga luha ni Rayleigh ay maaaring may mas malalim na kahulugan na may kaugnayan sa kapalaran at kinabukasan ni Luffy, mula noong sinamahan ni Rayleigh si Roger sa kanyang misyon sa One Piece at nakarating sa huling destinasyon, kaya't maaaring isipin na alam ni Rayleigh ang mga pandaigdigang lihim na iyon, kabilang ang sikreto ni Joy Boy. Ngayon, si Joy Boy ay isang sikat na karakter sa mundo ng One Piece, at mayroon siyang direktang kaugnayan sa kasaysayan ng Poseidon Poneglyphs, at maging ang salitang D. Ang mga katotohanang ito ay maaaring nagbigay ng mas malaking emosyonal na puwersa sa pagluha ni Rayleigh. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang tumpak na kaalaman ni Rayleigh sa lihim ni Joy Boy ay hindi tahasang isiniwalat sa kwento. Sa kabila ng pagiging naroon sa buong Great Age of Piracy at nakakakita ng mahahalagang kaganapan, ang lawak ng kanyang kaalaman ay hindi alam. Ang kanyang malungkot na pamamaalam ay maaring magpahiwatig ng kanyang pananampalataya kay Luffy at optimismo na siya, tulad ni Roger, ay magagawang ibunyag ang mga nakatagong misteryo sa mundo. Si Rayleigh ay isa sa ilang taong nabubuhay na nakakaalam ng totoong kasaysayan ng mundo, ang katotohanan tungkol kay Joy Boy, at ang misteryosong kahulugan ng D, na inisyal sa malawak na mundo ng One Piece, na puno ng mga misteryo at sinaunang alamat. Pagkatapos ng lahat, si Rayleigh ay nasa crew ni Roger sa buong oras, at binigyan pa niya si Nico Robin ng pagkakataong malaman ang tungkol sa mga lihim ng mundo. Ang mga aksyon at pagtatangka ni Rayleigh na tulungan si Luffy, itong batang commander ng Straw Hat Pirates tungo sa pagtupad sa layunin ni Joy Boy at pagpapabuti ng mundo ay maaaring naapektuhan ng higit na pag-unawa sa mundo. Maraming beses nang binanggit ang karakter ni Joy Boy sa buong One Piece narrative natin. Ngayon, ito ay halos mula pa sa Fishman Island arc, at si Joy Boy ay kilala bilang isang karakter mula sa Void Century, isang makasaysayang panahon na puno ng mga misteryosong pangyayari tungkol sa kung aling kaalaman ay limitado kung hindi ipinagbawal. Gayunpaman, nakuha ni Rayleigh ang kadalubhasaan at mga kontak habang naglalakbay kasama si Roger at pagiging miyembro ng crew ng Pirate King, at maaaring natuklasan pa nila ang mga bahagi ng katotohanan tungkol kay Joy Boy at sa kanyang misyon para sa mundo. Dahil personal niyang nakita ang mga kamangha-manghang katotohanan ito sa Grand Voyage ni Roger. Posible rin na natuklasan ni Roger at ng kanyang mga kaibigan ang mga natuklasan na humantong sa kanila na matuto ng higit patungkol kay Joy Boy at ang lihim na kahulugan ng inisyal na D. At si Rayleigh, bilang kanang kamay ni Roger, ay maaaring natanggap ang lahat ng impormasyong iyon dahil ito ay hindi lamang mahalaga, ngunit pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang kapitan, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagpapanatili ng kaalamang ito at pagtiyak na ito ay ipinasa sa naaangkop na tao. Maaaring nakita ni Rayleigh sa Luffy ang potensyal na kinakailangan upang matupad ang kahilingan ni Joy Boy at matuklasan ang mga misteryo ng angkan ng D-Clan matapos siyang makilala at makita ang hilig ng batang pirata sa pakikipagsapalaran at pagmamaneho. Alam na alam ni Rayleigh na si Luffy ay isang inapo ng D-Clan at may hindi masisirang desisyon. Kaya't si Rayleigh ay maaaring naging tagapayo ni Luffy, na gumagabay sa kanya ng maingat sa mga lokasyon at kahirapan na nagbigay daan sa kanya upang umunlad at tumanda sa pagiging tunay na pinuno na siya ngayon. Si Rayleigh, higit sa sino man sa mundo, ay naiintindihan ang mga panganib na makakaharap ni Luffy at ng kanyang mga kaibigan sa kanilang paghahanap. Naiintindihan din niya na ang mga pagsubok na ito ay kinakailangan upang hubugin si Luffy sa tunay na may hawak ng kalooban ni Joy Boy. At, gaya ng nilayo ni Joy Boy na baguhin ang mundo, pakiramdam ni Rayleigh ay may potensyal si Luffy na maging trigger ng pagbabagong iyon. Kaya't nagtiwala siya sa batang kapitan na ito, tiyak na malalampasan ni Luffy ang tila hindi malulutas na mga paghihirap at harapin ang mga pangunahing puwersa ng mundo. Sa paglalahad ng ating kwento sa One Piece, si Luffy at ang kanyang mga kaibigan ay makakatagpo ng mas maraming epikong labanan, bubuo ng mga estratehikong alyansa, at makakahanap ng higit pang katotohanan tungkol sa mundong kanilang ginagalawan. Rayleigh, bagamat hindi naruroon sa mga aktibidad ng Straw Hat gaya ng gusto niya, patuloy na sinusubaybayan ang kanilang pagunlad mula sa malayo. Ito ay dahil naniniwala siya na kapag lubos na naunawaan ni Luffy ang kahalagahan ng apelyido na D, gayon din ang layunin ni Joy Boy, magagawa niyang maisakatuparan ang pinakahihintay na pagbabago sa mundo. Sa sinabi nito, aking mga kaibigan, gusto nating marinig ang iyong mga saloobin.
Una at pinakamahalaga, kailan sa tingin mo makakakonect muli si Rayleigh kay Luffy at sa iba pang crew? Nakasakay na ngayon si Rayleigh sa Amazon Lily kasama si Boa Hancock, tinutulungan sila matapos ang lahat ng nangyari sa kamay ng Blackbeard at ng Navy. Kaya, maaaring nasa dagat sila na umaasang muling makakasama si Luffy dahil kailangan nila ng higit pang mga kaibigan sa larangang ito, lalo na ngayon na tila gumagawa ng hakbang ang Blackbeard upang maisakatuparan ang kanyang pinakahihintay na mga ambisyon. Susunod, naniniwala ka bang ibibigay muli ni Rayleigh ang impormasyon sa ating senaryo, at kukunin siya nina Luffy at Robin? O sa palagay mo mas gusto niyang maging tour guide? Paano kung malaman niya ang lokasyon ng huling road poneglyph? Dahil nag-alok nga siya na ituro sa kanila ang daan patungo sa huling isla. Alam ni Rayleigh ang lahat ng sikretong ito, kaya isa kaya siya sa mga mahahalagang tao na tutulong sa aming Straw Hat team na maabot ang huling isla. Ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip tungkol dito, comment section sa ibaba.